Purihin po ang pangalan ng Panginoon, isang mabiyayang pagkakataon na tayo po'y muli makapag-aral ng salita ng Diyos. At ang ating pong passage, hahanguin po natin sa Mateo, Kabanatang 21. Talata po nito ay 33 hanggang sa mga sumusunod. Magandang Balita Biblia Translation po tayo. Ang talinghaga tungkol sa ubasan at mga magsasaka. Verse 33, pakinggan ninyo ang isa pang talinghaga, sabi ni Jesus, may isang taong nagtanim ng ubas sa kanyang bukid. Binakura niya ang ubasan, nilagyan ng pisaan at nagtayo ng isang tore. Pagkatapos, ang ubasan ay kanyang pinaupahan sa mga magsasaka at siya'y nagpunta sa ibang lupain. Nang dumating ang panahon ng pitasan ng ubas, pinapunta ng may-ari ng ubasan ang kanyang mga tauhan upang kunin sa mga magsasaka ang kanyang bahagi. Ngunit sinunggaban ng mga magsasaka ang mga tauhan. Binugbog nila ang isa, pinatay ang ikalawa at binato naman ang ikatlo. Muling nagpadala ang may-ari ng tauhang mas marami kaysa sa una, ngunit ganun din ang ginawa ng mga magsasaka sa mga ito. Sa uli, kahuli-huli ay pinapunta niya ang kanyang anak na lalaki. Sabi niya sa sarili, marahil na may gagalang nila ang aking anak. Ngunit nang makita ng mga magsasaka ang anak, sila'y nag-usap-usap. Ito ang tagapagmana. Halikayo, patayin natin siya upang mapa sa atin ang kanyang mamanahin. Kaya't siya'y sinunggaban nila, inihagi sa labas ng ubasan at pinatay. Verse 40, at tinanong sila ni Jesus, pagbalik ng may-ari ng ubasan, ano kaya ang gagawin niya sa mga taong iyon? Sumagot sila, papatayin niya sa kakilabot na paraan ang masasamang iyon at pauupahan ang ubasan sa ibang magsasaka na magbibigay sa kanya ng kanyang bahagi sa panahon ng pamimitas. Nagpatuloy si Jesus, hindi ba ninyo nabasa sa kasulatan ng batong itinakwil ng mga tagapagtayo ng bahay ang siyang naging batong panulukan? Ginawa ito ng Panginoon at ito'y kahanga-hangang pagmasdan. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, ang kaharian ng Diyos ay kukunin sa inyo at ibibigay sa mga taong masunurin sa kalooban ng Diyos. Purihin po ang mabuting balita ng ating Matthew 21:33 to the following verses. Yung background po ng chapter 21, if we are going back, ang background po nito ay yung triumphant entry, tapos yung cleansing of the temple, and then yung kinurse ng Panginoon, yung fig tree na sobrang lago pero walang bunga. And then, kinwestiyon ng mga Pharisee, no? Kinwestiyon ng mga chief priest and Pharisee yung authority. Si Jesus, tinatanong nila from which authority, no? Saan galing ang iyong authority sa iyong mga ginagawa. So, that was the time na sinagot sila ng Panginoon, sasagutin ko ang inyong tanong, provided sasagutin nyo rin ang aking tanong. At ang tanong ng Panginoon sa kanila, kanino galing yung authority ni Juan? Ang mga tao ay nagbulong-bulungan. Yung mga chief priest at saka yung mga Pharisee, nagbubulong-bulungan sila na kung sasagutin nila ng galing sa Diyos, ay ibabalik sa kanila yung tanong na bakit hindi nyo pinaniwalaan. Ganun din, kung sasagutin nilang hindi galing sa Diyos, magagalit naman yung mga tao sa kanila dahil naniniwala ang mga tao na si Juan ay galing sa Diyos. Kaya ang sagot nila sa Panginoon, hindi nila alam. No? Kaya ang ginawa ng Panginoon ay sinagot din sila ng Lord na kung hindi nyo alam, hindi ko rin sasabihin from which authority I am doing all of this. So, kaya ang ginawa ng Panginoon ay nagkwento na siya ng talinghaga, no? Na merong dalawang anak na pinapunta yung nakatatanda, ang sabi ayaw pero pumunta, while the other sinabing hindi pero sinabing pupunta pero hindi pumunta. So yun yung unang talinghaga. And the second parable, ito pong second parable is an answer to the question, which authority, no? At kita-kita natin dito, this parable is about the chief priest and the Pharisee as tenants, at God is our landowner.
Ang tanong naman natin dito mga kapatid, what does it teach us about? Ano naman ang itinuturo nito sa atin? So tingnan po natin yung ating pong pag-aaral ngayon. Yung ating teaching, number 1, we are the tenants and steward of the vineyard. Tayo po ay mga tinawag, nakatiwala, no? Tayo po yung mga pinagkatiwalaan ng ubasan ng atin pong Panginoon. So we are called to take care of this blessing, privileges, and opportunity. Tayo po ay pinagkatiwalaan ng Panginoon, no? At biyaya na tayo po ay mapabilang sa mga tinawag at pinagkatiwalaan ng Diyos, no? Yung katakot-takot na mga pagpapala, biyaya, grasya, mga privileges, mga opportunity, tayo pong mga tinawag sa paglilingkod, pribilehiyo pong mapaglingkuran ng Diyos. Palagi ko po yung sinasabi, biyaya ang makapaglingkod sa Panginoon. A great opportunity, ang pinakamagandang pangyayari na naganap sa buhay ng bawat isa sa atin. So, they have wasted life. Pero ang nangyari, marami po dito na sinayang nila yung mga buhay. Yung mga pinadala ay kanila pong inusig, binato at pinatay. No? They have wasted life and opportunity na makita nila yung napakagandang layunin ng Panginoon para sa buhay ng tao. So, they have wasted life and opportunity, no, to experience yung mga kabutihan ng Panginoon sa atin. They were not able to give thanks doon sa kagandahang loob ng may-ari ng lahat ng atin pong tinangkilik. So number 1 po yun, we are tenants and steward of the vineyard. Number 2, we have been entrusted with this world. Tayo po ay napagkatiwalaan, no? Tayo po ay pinagkatiwalaan ng mundong ito to take care of so let us take care of how we live. Kailangan bantayan natin paano po ba tayo dito namumuhay as pilgrims, as strangers, as aliens of this world. Kasi dayuhan nga lang po tayo dito sa daigdig na ito. Huwag nating i-consider na tayo yung may-ari, no? The world is not ours. The earth is the Lord and everything in it. Ang daigdig ay sa Diyos at ang lahat ng naroroon. So pag-aari ng Diyos ang lahat, maging ang mga ini-enjoy at tinatangkilik ng tao, galing yan sa Diyos, no? Wala tayo diyang pag-aari. Tayo po ay mga katiwala lamang. We have been entrusted. Napagkatiwalaan lang po tayo, no? As pilgrims and strangers and aliens of this world. So sinasabi po ng Biblia na tayo po ay mga dayuhan lamang, no? Naglalakbay sa daigdig na ito. 70 years, 80 years from now, lahat po tayo probably vanish na, no? Pero wala na tayo dito, tapos na yung ating pong mga buhay. Pero mga kapatid, wag nating kakalimutan na isang araw ay meron tayong panahon na magsusulit po tayo sa lahat ng mga ipinagkatiwala sa atin. So number 3, we are expected. Eto na. We are expected of the fruit of the harvest. Meron pong expectation. Because there is an abundant grace and blessing prepared by the landowner. Hinanda niya yung lahat ng kanyang ubasan, yung taniman, yung pisaan. Hinanda niya yung lahat, no? Yung abundant grace, yung blessing ng Panginoon prepared by the Lord, the landowner. So therefore, meron siyang expectation. So merong expectation ng Lord, especially to those who receive the truth of the gospel. Tayong mga tumanggap ng katotohanan ng salita ng Diyos. Meron po tayong pananagutan sa lahat ng atin pong ginawa, mabuti man ito o masama. So in conclusion, mga kapatid, gawin natin na warning not to take this for granted. Ito pong talinghaga na ito, wag natin i-taken for granted. Our life, our salvation, and everything we enjoy, it's all by grace. It's a gift, the unmerited favor. Lahat yan, grasya lang na dumating sa atin. So, dapat thankful tayo. Having an attitude of gratitude na lagi po natin kinukonsider na wala po tayong pag-aari. But it's all by the grace of God. It's all gift. The unmerited favor. Hindi tayo karapat-dapat dun, no? Hindi tayo nararapat sa mga pagpapalang yun. Pero because of God's grace and mercy,
no? Yung napaka saganang habag ng Diyos sa atin. In fact, mga kapatid, pinadala ng Panginoon yung kanyang salita, pinadala yung kanyang mensahe, mensahero, at maraming tao hindi tinanggap yung kanyang alok ng kaligtasan. Hindi tinanggap yung kagandahang loob ng Panginoon, yung malasakit ng Diyos. So we can be tempted also the same way by thinking that we are the owner. Pwede tayong matempt, mga kapatid. Ang temptation pala dito, that we may think that we are the owner. Yung isipin mo na pag-aari mo ang buhay, sa'yo ang mga anak mo, asawa mo, ari-arian mo at kayamanan mo, at lahat ng meron kang ini-enjoy at tinatangkili kay pag-aari mo, isang napakalaking tukso po yan, no? By thinking that we are the owner. But do not forget that the landowner has already sent the son. Kasi alam niya na ganun tayo ka-wicked, ganun tayo kahina, no? Pinadala niya na ang kanyang anak. So Jesus comes not only to see his vineyard, hindi lamang para makita niya ang kalagayan ng kanyang ubasan, but to die and to pay for our sins and for the sins of the world. Namatay na po ang ating Panginoon para bayaran yung lahat ng ating mga kasalanan. All we need to do is lumapit tayo sa Panginoon. Because we know exactly that He will come again to judge the living and the dead. Babalik siya para hatulan, hukuman ang lahat ng nabubuhay at mga nangamatay. So what we are waiting for? Ano hinihintay natin? We're not waiting for a disaster. Naghihintay po tayo, mga kapatid, ng pagbabalik ng Panginoon. So kung babalik ang Panginoon, maghanda tayo. We need to prepare for the coming of our Lord, no? At sabi nga po ng 2 Peter chapter 3 verse 9, not wanting anyone to perish, but everyone to come to repentance. Ayaw ng Diyos merong isa man na mapapahama, kundi ang ibig niya ang lahat ay mangagsisi, manumbalik, upang walang isa mang mapahamak. So hindi po kaligayahan ng Diyos na merong isang mapapahamak. Ang hangarin ng Panginoon, ang lahat ay makapasok sa kanyang kaharian. Subalit, mga kapatid, ang isa sa pinaka masalimuot po dito, na wag nating kakalimutan ang katotohanan na meron tayong kalayaan. And God will always and always respect and honor our choice. God will always respect and honor our decision. Gustuhin man niya, kung ayaw mo, wala siyang magagawa. Kasi meron kang free will, meron kang freedom, meron kang kalayaan, at yan ang pinaka mahirap nakalaban ng isang tao, ang kanyang sariling kalayaan. Kaya habang may pagkakataon, yung kalayaan natin, hindi naman po yan masamang gamitin, pero gamitin natin para sa kaluwalhatian ng Diyos. God must be the top priority, the choice of our free will. Salamat sa Panginoon. At nawa ay naging pagpapala po sa inyo ang maikling video na ito, no? Na meron po tayong pananagutan sa atin pong Panginoon sapagkat pinagkatiwalaan niya tayo. Siya lang ang nagtiwala sa atin, no? Ng sobra-sobra. Kaya samantalahin natin yung pagkakataon. Let us thank the Lord. All the things that we have enjoyed. Salamat, Panginoon, no? So, hanggang sa muli po. At nawa, sa lahat po ng inabot ng video na ito, like and share na po tayo. Share po natin sa mga kaibigan, kamag-anak, baka makatulong sa kanilang mga katanungan sa buhay. At nawa po ay mapagpala po tayo sa ating mga paghayo at sa atin pong mga pagpapahayag ng mabuting balita ng ating Panginoon. Hanggang sa muli, ito po ang inyong kapatid kaibigan, Kuya Bong.